Okay mga kapiksit, nandito na naman tayo ngayon sa Pala-Pala. At lalampasan na natin tong Robinsons Pala-Pala mga kapiksit. At dadaan tayo din sa isang intersection na kung saan ay uphill. At sinadya akong dumaan sa ganitong oras para mapakita ko sa inyo kung paano magmaneho kapag ganitong uphill na maraming sasakyan mga kapiksit. So busy traffic, heavy traffic dito sa uphill na ito. Ito yung isa sa mga nakakatakot na senaryo kung saan pwede kang malagay at mahirapan sa pagmamaneho. Pero don't worry dahil ibabahagi ko sa itong video na to para kapag napadaan ka sa uphill, alam mo na yung gagawin. So una-una mga kapiksit, kapag uphill driving, kailangan marunong ka na magtimpla ng iyong clutch at silinyador. So alam mo dapat ang functions ng bawat pedals na yan. So para hindi ka mahirapan mga kapiksit, syempre dapat nakapag-practice ka na. At gagawin ko ngayon sa video na to yung dalawang paraan ng pagpaparangkada kapag nasa uphill ka ng kalsada. So meron tayo actually 4 na paraan para gawin ito, pero to make things short and easier for you mga kapiksit, dalawang paraan na ibabahagi ko sa iyo na madali lang mga kapiksit. Yung unang-una yung gagamit tayo ng handbrake, at pangalawa yung brake pedal lamang yung ating gagamitin. So sa pagkakataon na ito mga kapiksit, dahil uphill nga ito at merong mga lumalabas galing sa Robinson, nag-iwan ako ng puwang sa aking harapan para makadaan yung mga lalabas galing sa Robinson. Tingnan mo, nabara na sila o hindi sila makadaan dahil may mga nakaharang ng sasakyan. So ang tamang as a defensive driver at para makapagbigay tayo sa ibang mga nagda-drive din, dapat nag-iwan sila ng puwang sa harapan nila para makadaan yung mga galing doon sa Robinson, no? Hindi sana sila nata-traffic since traffic naman yung kalsada na ito. So una kong gagawin mga kapiksit na paraan ng pagpaparangkada is yung naka-handbrake. So nakatapak din ako sa aking brake pedal just in case na bumitaw yung handbrake, hindi tayo aatras kasi merong nakatutok na sasakyan sa likuran natin. So gagawin ko ngayon, kapag go na, ika-clutch to the biting point ko, then magbibigay ako ng gas, i-disengage ko yung ating handbrake. Okay? So be careful lang mga kapiksit when doing this na hindi aatras yung ating sasakyan sa likuran para hindi tayo makadamage. Kaya nakikita ko go na. So clutch all the way down, first gear, ika-clutch to the biting point at magbibigay ako ng gas. Di-disengage ko yung ating handbrake para mag-proceed yung ating vehicle. So ayan. So ulitin ko mga ka-fixit ha, dahil may mga lumalabas galing sa Robinson. So ika-clutch all the way down ko, first gear. Pagbigyan natin itong papasok sa Robinson mga ka-fixit. Ayan, clutch all the way down, first gear, clutch to the biting point, magbibigay ako ng gas. 1,000 RPM, 1,500 RPM, di-disengage ko yung ating handbrake. I-hold ko lang sa clutch biting point dyan. Tuloy-tuloy na ako magbibigay ng gas. Yan, ulitin natin yan. So sinasadya ko na ulit-ulitin para makita mo mabuti. Clutch all the way down, first gear, clutch to the biting point, magbibigay ako ng gas 1,500 RPM, di-disengage ko yung ating handbrake. I-hold ko lang yan sa clutch biting point at tuloy-tuloy lang ako magbibigay ng gas. Yan. Okay? One more time. Clutch to the biting point. Clutch all the way down, first gear, clutch to the biting point. Magbibigyan ko ng gas 1,500 RPM. Disengage natin yung ating handbrake para maarangkada yung ating sasakyan. At kapag ang takbo ng ating sasakyan is 10 kilometers and above na, pwede na natin bitawan yung ating clutch all the way up dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at this point. Ayan, nakita nyo ilang beses kong ginawa yun mga ka-fixit. So hihinto na ako sa point na to. I-engage ko na yung ating handbrake. Lalagyan natin sa neutral yung ating transmission, clutch all the way up. Pero hindi ko aalisin yung aking paa sa brake pedal dahil nasa uphill tayo. Just in case na bumitaw yung ating handbrake, hindi aatras yung ating sasakyan. Nakita mo ka-fixit, nag-iwan ako ng puwang sa harapan natin, at least 1 car apart dahil nasa uphill tayo. So hindi natin alam kung beginner or professional driver na or matagal na nagmamaneho yung driver ng sasakyan na nasa harapan natin. So hindi natin alam kapag nag-go na baka mapaatras siya ng konti, madali yung sasakyan natin. So huwag tayo magte-tailgating kapag nasa mga uphill na kalsada tayo. Lagi tayo mag-iiwan ng puwang. Okay? So nandito tayo sa lane na to, nasa gitnang lane tayo kasi dediretso po tayo ng SM Pala-Pala. Kumbaga doon sa intersection, dediretso tayo kaya nandito tayo sa portion na to. Pero kung makanan ka dyan ka sa farthest right, kung kakalawa ka naman dito ka sa farthest left. Okay, so dapat sa mga ganitong pagkakataon, alam mo kung saan ka papwesto para hindi ka mag-cause ng aksidente at delay sa ibang mga nagmamaneho. Okay? So pinakita ko sa iyo kanina yung unang paraan ng pagpaparangkada na gumagamit tayo ng handbrake. Usually ginagamit yan ng mga beginner pa lamang magmaneho. Hindi pa masyadong sanay sa pagtimpla ng clutch and accelerator pedal. So gagawin naman natin ngayon, hindi ako gagamit ng handbrake. Sabihin na natin, halimbawa sira yung handbrake o hindi na kumakapit yung handbrake and the stop and go traffic. So kung stop and go traffic, magkukos kasi ng delay kung gagamit ka pa ng handbrake. So para mas mabilis, brake pedal lamang yung gagamitin natin.
Okay? So, ito yung tinatawag kong advanced method mga ka-fixes. So, technically, kailangan nakapag-practice ka na, sanay ka na magtimpla ng iyong clutch at iyong gas pedal. So, i-disengage ko na yung ating handbrake at ang gagamitin lamang natin ngayon ay yung mga pedals natin para makapag-drive dito sa uphill na ito. So, siya nga pala, medyo incline na rin to, mataas-taas na rin itong uphill na to. At talagang kung halimbawa magkamali ka rito or papahinto yung makina mo at hindi mo alam yung gagawin, medyo mapapaatras ka talaga. And ang nagpahirap pa dito sa uphill na to, matraffic talaga to sa mga ganitong klase ng oras kasi nga may Robinsons Mall dito at may SM Palapala, so matraffic talaga to intersection na to. Okay, so gagamitin lamang natin ay ating brake pedal. So pag nag-go na, crash all the way down, first gear, immediately mga ka-fixed, pag narilis ko yung aking brake pedal, magbibigay ako ng gas 1,500 RPM at nilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch. Yan. So pwedeng mauna yung clutch biting point, then release mo yung brake pedal, magbigay ka ng 1,500 na RPM ng gas. Okay? So ulit-ulitin ko yan, gagawin ko sa video na ito. Tingnan mo mabuti yung pedal, yung ginagawa ko sa pedal. Ayan. Actually, ang unang tawag ko ito ay ninja moves dati, pero ngayon, clutch and gas method na mga ka-fixed or advanced method ng pagpaparangkada sa uphill. Okay? So yan. So inabot ulit tayo ng stoplight mga ka-fixed. Okay lang yan, at least meron pa ako ulit pagkakataon para may pakita sa'yo kung paano magpaarangkada ng sasakyan na pedal lamang yung ginagamit. Okay? So palagi mo tatandaan, mag-iiwan ka ng puwang sa iyong harapan kapag nasa mga ganitong klase ng kalsada ka na uphill. So meron pang dalawa pang paraan, yung hindi ka gagamit na, yung gagamit ka ng handbrake pero gas then clutch method yung iyong gagawin. Meron din naman isa heel and toe method, pero ipapaliwanag ko yun on another video mga ka-fixed kasi medyo advanced method na yun ng pagpaparangkada sa mga uphill na kalsada. Okay, tatalakayan natin yan on another video para mas detalyado. Mga hindi po nakakaalam, umiilaw lamang po or nag-high beam yung ating taillight kapag nakaapak tayo sa ating brake pedal. Pero pag naka-engage po yung ating handbrake, hindi po yan mag-high beam. Naka-low beam lang po yan or yung ordinary na naka-on yung iyong taillight. So nag-high beam lamang po yan kapag tinapakan mo yung iyong brake pedal. Okay mga ka-fixed? Itong nasa harapan ko, alam ko na nakatapak siya sa kanyang brake pedal kasi naka-high beam po yung kanyang taillight. Okay? So, nakatapak ako ngayon sa aking brake pedal, i-disengage yung ating handbrake dahil tayo ay magpapaarangkada na gamit lamang ang ating mga pedals, naantay lamang natin na mag-go. And napansin ko yung stoplight natin, naka-off siya. So, meron niyang enforcer nakatayo doon sa gitna, siya yung nagmamando ng trapiko. Okay? So, antayin lamang natin mag-go. So, sa mga ganito pagkakataon, obserbahan mo yung sasakyan na pinakamalayo mong makikita sa unahan. Ako, nakikita ko yung jeep na nasa unahan, so pag nakita ko yan na medyo umarangkada na siya, ibig sabihin naka-go na. So magpe-prepare ka na nun. Huwag mong intayin na yung sasakyan na nasa harapan mo, yung aarangkada, tsaka ka pa lamang magpe-prepare. Medyo malilate ka nun ka-fix it. A little longer than a few minutes later. Ayan, nakita ko, nag-go na sila. So clutch all the way down, first gear. Ayan. Clutch to the biting point, and immediately magbibigay ako ng gas pag bitaw ko ng aking brake pedal. 1,500 RPM of gas. Yan. So, applicable tong ganitong method, advanced method natin, lalong-lalo na sa mga stop and go traffic na uphill, kagaya nito. Yan. So, siya nga pala, pag ina-hold mo sa clutch biting point yung clutch, huwag mong i-hold ng sobrang tagal mga ka-fixes sa clutch biting point. Ultimately, 3 to 5 seconds lang yan, or until yung speed mo is mag-go ng 10 kilometers and above, at pwede mo nang bitawan yung iyong clutch all the way up dahil hindi ka na mamamatayan ng makina at that point. So anything more than 5 seconds na pag-hold sa clutch to the biting point ay masyado na pong tataas yung temperatura dun sa ating clutch lining at maaari doon mapugput unnecessarily. Okay mga ka-fixit? So yan, sa video na to pinakita ko sa iyo yung dalawang paraan ng pagpapaarangkada at pagmamaneho sa uphill na kalsada mga ka-fixit, yung ating beginner method and advanced method. Okay? So meron lamang akong bilin sa inyo mga ka-fixit dahil meron tayong 4 na things to consider when driving on an uphill. So yung unang-una, vehicle power. Kailangan alam mo, kilala mo yung sasakyan, gaano ba kalakas ang bigay ng power niya. Ano ba yung capabilities niyan? And gaano ba kalakas ang bigay ng power niyan mga ka-fixit. Okay? So pangalawa, vehicle load. Kailangan alam mo yung capacity at sumusunod ka sa tamang capacity ng iyong sasakyan, yung kanyang vehicle load, maximum load. Okay?
Puno ba ng pasahero yung sasakyan? Puno ba yan ng bagahe sa iyong compartment? Kailangan alam mo yan mga kabisnet, and don't overload your vehicle, lalo kapag magmamaneho ka sa mga uphill na kalsada. So pangatlo, yung uphill angle. Gaano ba ka-stiff yung angle ng uphill na yan? Sobrang pa-uphill ba yan? As in sobrang taas, sobrang tarik? So dapat ma-assess mo yan mga kabisnet para makapagmaneho ka ng maayos sa uphill na yan mga kabisnet. Okay? So pang-apat, driver skills mga ka-fixed. So dapat considerable na yung pagpapractice at marunong ka na ng pagtimpla ng iyong clutch at yung gasoline pedal para makapagmaneho ka ng maayos sa mga uphill mga ka-fixed. With that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Kailangan mo yung ka-fixed, importante yan, lalo na ngayon na nagpapractice ka pa lang magmaneho.